Sa mundo ng showbiz, kapag sikat, iniisip ng marami, ay naku, siguradong mayaman yan. Pero, hindi lahat ng artista ay kumikita ng milyon. Ang tanong, paano ba umasenso ang isang Bea Alonzo? Hi there, this is Shinkitan, your pambansang world coach. Alam nyo ba na ang income sa mga artista is only one part of the story? Pero this one thing that I've learned, no, it's not how much money you make, it's how much money you keep. Ang tanong, anong ginawa mo pag kumita ka ng pera? Alam mo, marami tayong nababalitaan ng mga dating artista na dating sikat, dating malaking kita, pero ngayon ay medyo challenging na ang buhay. Pero pag-usapan natin ngayon si Bea Alonzo, hindi bilang isang artista, kundi bilang isang builder ng long-term wealth. Alam mo, realidad, maraming Pilipino talaga ang nangangarap na talagang umasenso. Kaya nga nagsisipag, nagtatrabaho, pero yun nga, hanggang ngayon, makikita po natin sa dulo ng buwan, parang kapos pa rin, walang naiiwan. Hindi naman sa kulang sa effort, hindi naman kulang sa ika nga sa sipag. Alam mo, kulang ako, parati napapansin ko, sistema. Pero si Bea Alonzo, isang kilalang award-winning actress. Pero, hindi lang siyang artista. Meron na siyang negosyo, meron na siyang mga investment, at meron pa siyang mga iba pang magagandang plano. Pero ito po yung nakita kong pagkakaiba na ginawa po ni Bea kumpara sa mga ibang artista at kumikita. Hindi lang panay luho ang ginawa po niya, ginamit niya kanyang pera para sa investment. Kaya nga isang malaking katanungan, may mga ibang artista ba na mas malaking kinikita kay Bea pero nauubos? At bakit si Bea lalo pang yumayaman, umaasenso kahit di na nakikita sa TV araw-araw? Alam mo, kasi ang kagandahan ng mindset ng isang Bea Alonzo na alam po niya right from the start na hindi siya sikat forever. Kaya ang tanong niya, paano ako kikita kahit wala na ako sa showbiz? That question alone separates earners from builders. Kaya nga, pag ikaw ay kumikita, may maganda kang siguro pinagkakakitaan ngayon trabaho, hindi lang dapat iisa ang source of income. Dapat tatanungin mo sarili mo, what will be my life after my employment? So, ano po yung mga aral na pwede nating kapulutan sa diskarte po ng isang Bea Alonzo? Ang unang ginawa po niya, nag-invest siya sa asset over lifestyle. Alam mo, napakahalaga, no, na kung makikita po natin, meron siyang farm, rental property, meron siyang business equity, di ba? May mga negosyo siya. So, inuna po niya yung asset bago po siya nag-upgrade ng lifestyle. Alam mo kasi, pagka pumasok po ang tinatawag nating recurring income, di ba? Pag pumapasok na, doon ka na mag-celebrate. Hindi baliktad. Kadalasan po ang nangyayari po ay lifestyle muna over investment or asset. The second lesson that we can learn from Bea is she leveraged already what she already have. Anong meron siya? Meron siyang kasikatan, meron siyang reputation, di ba? Ang ginawa niya, di ba? Nag-photoshoot siya, nag-develop siya ng sarili niyang product, tapos nag-social media siya aside from artista. So, yun, nagamit po niya para mag-umpisa ng kanyang sariling brand at negosyo. Yes, maybe some of you are saying, hindi naman kakutulad ni Bea na may milyon ako at marami akong followers. Pero, lahat tayo, we have something. Like, probably, ikaw may skill ka, may reputation ka, di ba? May experience ka sa ginagawa mo. You can use that in order for you to start something. In my case, ginamit ko yung kakyutan ko. No, seriously, in my case, ginamit ko yung experience ko sa finances, pagtatayo ng negosyo at pagtuturo ng ibang tao na kung paano mag-handle at magpalago ng pera. Kaya ang tanong ko, ikaw, anong meron ka na pwede mong i-leverage ngayon? And then, third lesson that we should also learn from Bea is her long-term thinking. Ang ginawa po niya di ba, nag-isip muna siya kung ano yung parang end goal niya. Grabe, meron na siyang farm, di ba? Meron siyang mga investment, meron pa siyang negosyo. So, anong ginawa po niya? Nag-long-term thinking po siya at ginamit po niya ang tinatawag na delayed gratification. Hindi yung instant gratification, hindi yung travel now, pulubi later. Ang ginawa niya, ipon now, and then enjoy later. Kaya kung ikaw ang tatanungin ko ngayon, anong isang magandang investment na ginawa mo para sa sarili mo, para ikaw ay may long-term plan in the future? Pero, yun nga, paano na? Kung let's say mali ang focus at paggamit mo sa pera. Tatandaan, hindi mo kailangan maging artista, hindi mo kailangan maging famous. Ang kailangan mo lang mag-isip na tulad ng investor, long-term thinking. Kaya mga kapatid, marami tayong matutunan kay Bea. Wealth is not built in one big moment. It's built on repeated, wise decisions. Anong unang ginawa niya? Again, pinili muna niya mag-invest over lifestyle. Number 2, kung ano meron siya, pinalago niya, nileverage niya yung sarili niya. At pangatlo, long-term thinking. Kaya ang tanong ko po sa inyo, gusto mo bang matutunan kung paano mag-build ng assets step by step? Good news, I already documented para matulungan kayo kung paano mag-build ng asset, iwasan mga common money
mistakes at magkaroon ng tinatawag ng long-term thinking. Kaya kung interesado po kayo na matutunan yan, all you need to do is just type the word tagumpay. Tagumpay sa comment section at ibibigay ko sa inyo ang details. Walang pressure, direction lang. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.